po, Sister Grace. Isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa. Good morning po. Marami pa rin po ang English speaking. Deboring magandang umaga. Anyway po, i-emphasize ko lamang po yung ating mga services sa Christmas Eve tsaka po New Year's Eve. Dahil Sunday po siya, regular po yung 7 and 10 sa umaga, katulad po ngayon. Pagdating po ng hapon, yung 2 p.m., wala po siya. Yung nai-announce po last week na magkakaroon po ng 2 service sa gabi, wala na po yon. Kasi po mas gusto po ng karamihan na iisang service na lang, which is 6 p.m. So wala na pong 5:30 or 9 p.m. Para po hindi kayo malito, tinanggal po natin. Mas gusto po ng karamihan na 1 service na lang, kahit siksikan ho tayo. Pero I advise you, every year, alas 4 pa lang ho, napupuno na po ang yung madaig po ng maagap ang masipag. So ganun din po sa New Year's Eve, ganun din ho ang natin. Walang 2 p.m., regular ang 7 and 10, wala na rin po yung 5:30, 9 p.m. sa gabi, isa na lang po, 6 p.m. na lamang po. Amen. Sino po excited sa mga kapaskuhan? Amen. Ilang araw na lang po, Pasko na. So nasa pag-aaral po tayo ng Celebrate Jesus, Celebrate Christmas. We celebrate Christmas because of Jesus. Not because of anything else. Ang diwa po ng Pasko, the reason bakit po may Pasko, it is because of Jesus. Last week po, napag-usapan po natin yung about when we celebrate Christmas, it is the spirit of forgiveness. Amen. Ang Pasko po talaga ay about forgiveness. The forgiveness of the Father through His Son, Jesus Christ. So kung ang napag-aralan po natin, kung ang Ama ay nagpatawad, ang Diyos ay nagpatawad, sino po tayo para hindi magpatawad? One of the, sa pinakamalaking hadlang ng ating mga blessing, yung pong unforgiveness. Yung pong meron kang bitterness, meron kang sama ng loob. Alam niyo po, kapag Kristiyano ka na, dapat po wala na ho yan. Nasasaktan ho tayo, yes, na-offend tayo, but we do not let the sun go down while we are still angry because we do not give the devil a foothold. Amen. Sinabi po ni Paul po yun. At sa atin po, kung meron po kayo ng sama ng loob, to review lang po, to warn you, alam niyo po, ang sabi po ng 1 John 4:20, paano mo mamahalin yung kapwa mo na nakikita mo, paano mo mamahalin ang Diyos na hindi mo nakikita, kung yung kapwa mo na nakikita mo hindi mo kayang mahalin. Ang sabi po dyan, you are a liar. Mga sinungaling daw po yung sabi nila, mahal nila ang Diyos, pero meron silang sama ng loob sa kapwa po nila. Tahimik na yan, mamaldog ko siguro kahit kinamdaman niya. Now, sa 1 John 3:15 naman, ang sabi po dyan, ang sabi po ng Panginoon sa gospel, kapag thou shall not kill, ang sabi, it is written, thou shall not kill, but I tell you, kamunghian mo lang ang iyong kapwa para mo na siyang pinatay. So sabi po ni John, anyone who hates a brother or sister is a murderer. Dahil sabi ng Panginoon, para mo na siyang pinatay. And you know that no murderer, walang taong may sama ng loob na merong eternal life residing in him. Wala pong once saved, always saved. Ang kausap po ni John sa mga binalagi ko pong talata ay mga Kristiyano, mga Hudyong Kristiyano po sila. Pero hindi niya sinabing, lagi na lang kayo ligtas, hindi po. Kapag kayo ay merong unforgiveness, hanggang ngayon meron kayong taong hindi nyo kinakausap, diretsahan ko pong sasabihin sa inyo, papunta kayo ng impyerno. Mas maganda na pong masaktan kayo sa salita ko, wala akong pakialam, kesa po sa masaktan kayo ng impyerno. Masaktan na kayo ngayon, pero wag lang kayong mapunta ng impyerno. Salamat po sa amen nyo. Talaga pong maka-encourage sa 10 o'clock service. Yan po ang katotohanan ng salita. Masakit man po siya. Pero masarap po siya kapag sinunod mo. Ang unang nagbe-benefit po sa forgiveness, walang iba kundi ikaw. Hindi yung taong pinatawad mo. Kapag pinatawad mo yung taong ito, kaswelo na mo. Hindi po, ikaw ang munang maswelo. Bakit? Hindi na po mabigat ang pakiramdam mo. Makakatulog ka ng maayos. Hindi sumisikip ang mundo mo. Wala kang iniiwasan. Amen. At higit po sa lahat, yung pagpapala ng tunay na kapayapaan at kagalakan ay mararanasan mo.
yung mga pinagpe-pray mo, mararanasan mo. Di ba, alam po natin yung Matthew 11:24. When you pray, believe that you have received it and it will be yours. Alam niyo kung hindi nagtatapon sa Mark 11:24 po yon, meron po siyang verse 25. Pwede ba natin ipakita po yon? Sa verse 25, therefore, if you forgive your brothers from your heart, ang sabi po doon, at yun ba? Yung kagabi, na ano natin, Mark 11:24 muna po, para makita nila na potabala yung manulako mo. I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Hindi po nagtatapos dyan. Wala namang verses at chapters ang Bible talaga. Nilagay lang po yan para madali pong maging reference po natin, madali po nating hanapin ang hinahanap po nating verse. Sa verse 26, verse 25, kung tutuloy po natin, and when you stand praying, so sabi po dyan, when you pray, believe that you have received. About prayer pa rin. And then when you stand praying, if you hold anything against anyone, kung meron kang sama ng loob kahit kanino, forgive them so that your Father in heaven may forgive you your sins. That means, kahit declare ka ng declare that, Lord, I believe, I receive, hindi mo matatanggap kung meron kang sama ng loob. Kaya nga po, you need to release forgiveness for your own benefit. Hindi po sa benefit nung nagkasala sa'yo. Amen. So, dahil masarap po ang merong forgiveness sa iyong puso. Masaya. May kagalakan. Kaya ito po ang itutuloy po natin. Magkatugtong po yan. We need to celebrate Christmas with the spirit of joy. Kapag nagpatawad ka na, meron ka ng spirit of joy. Ang sabi po ng Luke chapter 2, verse 8 to 12, and there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in a clothes and lying in a manger. Heavenly Father, salamat po, Panginoon, sa umagang ito, na kami po ay nagising malakas at malusog, Panginoon, dahil lamang po sa iyong biyaya, sa iyong habag, sa iyong awa po sa amin. Ang katapatan mo, Panginoon, ay dakila sa tuwing umaga, laging sariwa, Panginoon. Salamat po, Panginoon. And we ask you, Heavenly Father, in the name of Jesus, na tulungan niyo po kami with the power of your Holy Spirit na maunawaan po namin ang iyong salita ngayon. Higit po sa lahat, hindi lang po namin basta maunawaan, kundi ito'y tumimo sa aming mga puso at maipamuhay po namin upang kami ay tuluyang mabago, Panginoon, at patuloy po namin matanggap ang mga pagpapala mo na nais mong ibigay sa amin araw-araw, Panginoon. Salamat po, and as we believe and receive your word, let there be healing, deliverance, and salvation be upon your people, lalo na po sa aming bisita po ngayon. We allow you, Holy Spirit, to move to each and every individual. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po'y Lord. Now, this is the account of Christmas. The first Advent na tinatawag po, yung unang pagdating po ng ating Panginoon. Kaya tinatawag pong second coming po ang pagdating niya ngayon na hinihintay po natin. The first Advent po ng Panginoon, which is tinatawag po natin Christmas, ay talaga pong meron pong joy. Nasabi po ng mga angels po dyan, I bring you good news that will cause great joy to all people. Now, una po dyan, bakit of all the people during this time, bakit ang isang angel, most probably si Angel Gabriel po ito, kasi siya po ang messenger, na bakit sa mga shepherds po niya ibinalita yung kapanganakan ni Kristo. Bakit hindi sa mga hari, hindi sa mga noble person, hindi sa mga Pharisees, sa mga priests, sa mga Levita, bakit hindi po sa may mga posisyon? Because did you know that one of the symbols of the Holy Spirit in the Bible is water, tubig. At ang nature po ng water, ang characteristic po ng water, kahit po yan ay falls po siya, or isa po siyang talon, meron pong tubig sa itaas, yan po ay bababa at bababa. Saan po mananahan yan? Sa gitna po ng bundok?
Hindi po, bababa po yan. Saan po bababa po yan? Maghahanap po yan ng pinakamababang lugar. The Holy Spirit ay katulad po ng tubig. Hindi po mananahan ang Holy Spirit sa mga taong mapagmataas na merong unforgiveness din po. Hindi po mananahan ang Holy Spirit sa mga taong mayayabang, sa mga taong palalo. Kaya kabangpangan, paratot. Kaya nga po palalo, lalo lang mayabang. Hindi po mananahan ang Holy Spirit po dyan. Bakit po sila, bakit binigyan po ng Diyos, binigay po ng Diyos ang mensahe, meron pa hong lumitaw na nag-concert ng mga thousands of angels sa harapan po ng mga shepherds na umawit po silang Gloria in Excelsis Deo. Bakit sa mga shepherds po? Because during that time, ang mga shepherds po, ang mga pastol po, ang pinakamababang loob. Halos outcast po sila. Tulog na lahat ng tao, pero sila, pinagbabantay pa sila sa labas ng mga tupa. And yet, hindi po sila nagre-reklamo. Kaya nga po, napakahalaga po nitong mensaheng ito na nais niyo pong, the reason why bakit hindi po nananahan ng banal na Espiritu, na kahit sabihin mo nagsisimba ka, it is because of your kayabangan. Salamat po sa amen niyo. No? And ang good news ay binibigay din po sa mga mababang loob. Ang tumatanggap po ng great joy sa mababang loob din po. Huwag kayong matakot. Ang sabi po dyan, I bring you, sabi po dyan, good news that will cause great joy for all the people. And what is the good news? Yung kapanganakan ni Kristo. Who is the good news? Jesus is the good news. The joy of Christmas comes from Christ, who is the good news of Christmas. So mag-start na po tayo sa point number 1 po natin. So we can always have the spirit of joy. Sino pa pala dito ang nais nyo na talagang araw-araw merong saya, merong kagalakan? Of course, no? Wala pong taong, ay gusto ko masaya lang ako pag ganitong araw. Pagdating ng ganito, Miyerkules, Huwebes, dapat malungkot ako. Wala pong ganun. Lahat po tayo, nais po natin na araw-araw masaya. Mabigat po kasi yung malungkot. Amen. And did you know, kung yung pong salvation, it is a choice, nang gusto mong maligtas, tanggapin mo si Kristo, it is your choice. It is also a choice to forgive. Kung ayaw mo magpatawad, nasa iyo pa rin yan. Ibig sabihin, nakahanda kang pumunta ng impyerno. Kahit gaano mo paghanda ng impyerno, hindi ka mananalo sa impyerno. It is also a choice to be joyful every day. Joy is not based on your situation. Joy is based on your attitude. Kaya sabi po dyan, we can always have the spirit of joy, especially this Christmas, if we keep an attitude of gratitude. Sa pong kaugalian na tayo po'y mapagpasalamat po dapat. Lagi. Alam niyo po, pag sinabi mong merong attitude ng isang tao, negative po yon. Ibig sabihin po, masama ugali niya. May attitude yan. Moody yan, ganyan. Pero ang tunay na magandang attitude po sa isang mananampalataya ay yung mapagpasalamat po siya. Kahit anong sitwasyon. Kung namumroblema ka ngayon kung ano yung bibigay mo pong regalo sa mga inaanak mo, sa mga kakilala mo, no? Or kung anong matatanggap mo, dapat matuto tayong magpasalamat. Kung meron po kayong mga anak at may mga kumpari yan, may mga kumpari po kayo, siyempre may mga ninong at ninang yan, huwag po kayong magalit kung 100 lang ang binigay o mas maliit pa. Yung sasabihin mo, Mars, bakit hindi 1,000 ang binigay mo? May mga ganyan po, kapal mooks. Makakapal po ang mukha, no? Yung bata, actually, wala pang 1 year old, buwan pa lang siya, hindi naman niya naintindihan ng pera. Ang mukhang pera, yung nanay. Pero kung ikaw ay Kristiyano, you need to have an attitude of gratitude. Ang mga anak ko po, marami po silang ninong at ninang. Yung iba, nandito sa church. Magugulat ko minsan yung aking mga anak. Ay, ninong ko pala siya. Daddy, ninang ko pala siya. Oo, kako. Hindi po sila nagtatanong bakit hindi sila nagbibigay sa amin tuwing Pasko. Because they've learned na okay lang, meron o wala. Tinuruan po namin sila na okay lang kung bigyan ka, okay din kahit wala. Praise the Lord sa lahat ng panahon. May bagong damit ka o wala kang bagong damit, praise the Lord pa rin. Salamat, Lord.
Dahil ang pinakamahalaga po sa lahat, si Kristo na nasa puso mo. Anin mo po yung meron kang mga bagong bagay, kahit na bagong bahay o bagong sasakyan, kung wala ka namang kaligtasan kay Kristo. Hindi ho ba? Kaya nga po, ano man ang sitwasyon po natin, sino po sa atin dito, nung paggising natin kaninang umaga, nagpasalamat ka sa Diyos. Kasi kung meron tayong attitude of gratitude, na mapagpasalamat tayo, yung paggising mo pa lang sa umaga, hindi cellphone ang hinahanap mo kung meron kang message. Dati, nauuna kape. Pero ngayon, nauna ng cellphone kasi katabi mo siya. Pero dapat po, paggising mo sa umaga, thank you Lord, buhay ako. Ako po, literal po ito sa akin kasi po, marami sa mga dialysis patient na hindi na po nagigising. And I thank the Lord, magsa 17 years na po this coming January, ang pagiging dialysis patient ko, ang Diyos po nagbibigay ng buhay sa akin. Bible verse ko pa rin po yung Psalms 118:17, I will not die but live, and I will proclaim what the Lord has done. Yun po ang Bible verse ko since 2007. Na hindi ako mamamatay pero mabubuhay ako at ipangangaral ko, ipagsasabi ko kung anong ginawa ng Diyos sa aking mga buhay. Kaya maging mapagpasalamat po kayo. Because being thankful, having a grateful heart is power. Actually po, isang pananampalataya po yung kahit hindi maganda ang sitwasyon mo, magpasalamat ka. Kung siguro sinasabi nyo, hindi mo kasi naintindihan, Pastor, anong hindi ko po naintindihan? 17 years na po akong nagdadialysis. Nagkaroon po ako ng heart enlargement. Ang taning ng doktor sa akin, anytime mamamatay ka. Na-COVID po ako, ang misis ko po, na ICU po siya. At ilang beses ko po naranasan na bumabagsak po ang BP ko sa blood pressure ko sa dialysis. Na ibig sabihin po, kapag hindi na umangat ang BP mo, tuloy-tuloy na pong babagsak, mamamatay ka na. Nakakita na po akong ganyan, kakwentuhan ko lang kanina, maya-maya rin-revive po siya. At ang lagi ko lang sinasabi sa Lord, Lord, salamat po. Every time po, matapos po yung dialysis ko, Lord, thank you. Pinagtagumpayan ko na naman ang dialysis. Bukas po, may dialysis na naman po ako. I've learned to have a grateful heart sa aming buhay. Noon pong binata pa po ako, nakatira po ako sa nanay, tatay ko, siyempre. Masipag pong magluto ang tatay ko, maselan siya sa pagkain. Gusto niya iba ang almusal sa tanghalian, sa hapunan, bagamat hindi kami mayaman. No? Pero nung nag-asawa po ako, 2 beses na lang po kami kumakain. Dahil walang breakfast po sa amin, brunch lang po. Nasanay po kami ganun. Nung una po, naiinis po ako dahil sabi ko, bagamat may breakfast ko minsan, yung ulam mo nung tanghali, yun na naman ang ulam mo sa gabi. PPP ang tawag po doon, pipali-pali. Ngayon po, I've learned po na ganito po kagrabe ang pasasalamat ko sa Lord. Ulam ko siya ng umaga. Ngayon po, hindi po kami nag-almusal. Mamaya na lang po kami kakain ng misis ko niyan, 1 o'clock. Kung kahapon kumain kami 10:30 at kumain kami pagkagabi, 9:30 na. Ganun ho. And praise the Lord pa rin ho. Pero I thank the Lord, nakabawi po ako sa kahit twice a week, nakabawi po ako sa aking katawan. Ang Lord po nagbibigay kasi ng health talaga. Ngayon po, kung minsan, inulam ko na kahapon, ulam ko pa kinabukasan. Sasabihin ng misis ko, dakalya kasi John. O nga naman, sayang. Pero wala na po yung mga ganun. Nino pa itamag busit yan. I've learned po, ang agad ko pong iniisip, maraming taong hindi kumakain. Yung iba po, ubusin mo yan. Maraming hindi kumakain. Sabi naman anak, kung uubusin ko tinay, mabubusog ba sila? Yung mga pilosopo, ganyan eh. Alam niyo po, have a grateful heart. Masarap po ang laging masaya. Kahit anong sitwasyon sa buhay. Ano man po yung maging handa nyo sa Medianoche o Noche Buena, ituro nyo sa inyong mga pamilya na kahit anong nasa pagkainan po natin, kahit sardinas lang yan, ang importante si Jesus ang naghahari sa ating pamilya. Sapat na po yun. I-appreciate po natin ang lahat ng bagay.
Masarap po yung ina-appreciate mo na lahat ng bagay. Kaya nga po, hindi tayo papasok sa kairan ng Diyos kung hindi tayo tulad ng isang bata. Ang bata po, kahit anong bigay mo lang, ina-appreciate. Pwera lang kapag in-spoiled mo na. Pag ang bata in-spoiled mo na, makanya mo, in-spoiled eh. Pero yung appreciative na bata po, kahit anong bigay mo, candy lang, thank you. No? Yung iba sa atin, thank you. Makanya yung binyena yan. Kaya, kapag merong exchange gift, no? Magdala kayo ng exchange gift, 500 pesos. Yung sa'yo, dahil generous ka kasi taga-Calvary Temple ka, ginawa mong 1,000. Hindi pa kasali dyan yung gift wrap at saka po yung bag niya. Ang mamahal din yun, no? Dahil generous ka. Tapos nabunot mo, nasa 300 pesos lang. Anong sasabihin mo? Grabyado ko, No, anong sabi po ng Bible? It's better to give than to receive. It is more blessed to give. Blessed ka. No? Baka yung iba sa inyo, may reklamo na kayo. 1 Thessalonians 5:18, ang sabi po dito, be thankful in all, hindi po sinabi diyang some. Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Hindi po sinasabi diyan magpasalamat ka dahil nagdadialysis ka, magpasalamat ka dahil may problema ka, meron kang karamdaman. Ang sinasabi po diyan, kahit anong sitwasyon mo, matuto kang magkaroon ng attitude of gratitude. Dahil yun ang kalooban ng Diyos. Kahit hindi maganda ang sitwasyon mo, kahit hindi maganda ang naranasan mo, ang kalooban ng Diyos, magpasalamat pa rin sa Kanya. Yun po, because being thankful is power. It is faith. And God is pleased kapag meron tayong pananampalataya. Yes, magpasalamat po tayo sa mga Christmas bonus natin ngayon. Magpasalamat tayo kung meron tayong bagong damit. Magpasalamat tayo sa masarap na pagkain. Magpasalamat po tayo sa ating mga kalakasan. Magpasalamat po tayo sa ating mga pamilya na nandyan po ang mga pamilya po natin. But did you know, ang una sa lahat na dapat po natin ipagpasalamat sa Diyos ay si Kristo. We thank God for Jesus. Ang sabi po sa John 3:16, no, ang ganda po niya sa The Passion Translation, for this is how much God loved the world. Sabi po diyan, He gave His one and only unique Son as what? As a gift. Regalo po si Kristo. And then, so now, everyone who believes in Him will never perish, will never go to hell, but experience everlasting life. Did you know, to experience everlasting life, hindi po yung pupunta ka muna doon. Yes, may experience natin. Pero dito pala, excuse po, in Jesus' name. Dito pa lang po sa lupa, ay pwede na po natin ma-experience ang everlasting life. Ano po yun? Yung peace at saka po yung joy. Yung kapayapaan ni Kristo at yung joy ng Holy Spirit, pwede na po natin ma-experience ngayon. And it is a choice to allow the Holy Spirit for you to experience yung tunay na kapayapaan at tunay na kagalakan. So kung binigay po ng Ama si Kristo bilang gift po niya, ibig sabihin po, ito po yung talagang greatest gift of all. Sabi po ng 2 Corinthians 9:14-15, and ang sabi po dyan, no, and when they pray, they will wish they could be with you. Hindi ko po i-explain yan. They will feel this way because of the great grace that God gave you. Thanks be to God for this gift. Sino pong gift ng Panginoon? Anong Diyos? Si Jesus. So thanks be to God for His gift that is too wonderful to describe. Siguro po ang sarap ng meron kang regalong iPhone. iPhone, ano na yun? 300? Ano? 15. Masarap po siguro ang may regalong bagong sasakyan. Naranasan ko po yan, December 15, 2017. Bagong sasakyan, pero wala na pong sasarap pa sa regalo ng Diyos. Too wonderful to describe, ang sabi po dyan. No, paano? Alam niyo po, yan na po yung pinakamagandang regalo po sa atin ng Panginoon. Yan na po yung greatest treasure ng Diyos sa atin. Wala pong tutumbas kay Kristo. Hindi mo po maikukumpara si Kristo sa kaanumang bagay. Kahit sa bundok ng ginto o bundok ng diamond, ay hindi pa rin po maikukumpara yung kagandahang loob ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak sa atin. Amen po ba? Kailangan maano ho natin ito.
ma-internalize po natin ito, i-meditate po natin ito para mabago po tayo na hindi po ang mga material na bagay ang magpapasaya po sa atin. Ang tunay na nagbibigay po ng kagalakan, kapayapaan po sa atin, walang iba kundi si Kristo. Bakit hindi mo naranasan, kapatid? Dahil wala kang intimacy. Hindi kayo close. Ang sabi po ni James, draw near to God and He will draw nearer to you. Kailangan po merong intimacy para po maging intimate ka sa Diyos, para po maranasan mo si Kristo. Amen po ba? Now, can you imagine kung hindi po binigay ng Ama si Kristo? Hindi po siya ipinanganak. Can you imagine a life without Christmas? Alam niyo po, baka ilang araw na lang o bukas, magkaroon ng headline, Pangulong Bongbong Marcos, kinansela ang Pasko. Ano? Can you imagine, next year sabihin niya, wala ding Pasko. Alam niyo po, bakit yung mga ibang naka-abroad umuwi po tuwing Pasko? Dahil mas masarap pong magdiwang ng Pasko sa Pilipinas. Sa atin po, pagsapit pa lang ng September 1, nakasilip na si Jose Marichan. Tuwang-tuwa na po ang lahat po sa atin. No? Kaya nga, pag August pa lang, nag-ano siya, wene. No? Sa iba po ang Pasko sa Pinas. Talaga po ang inaalala. Bagamat hindi po eksaktong December 25 talaga pinanganak ang Panginoon. Hindi na po mahalaga yon dahil araw-araw sa atin po ay Pasko. Dahil araw-araw gawa po ng Diyos. Walang araw na malas. Walang araw pong sa demonyo. Walang Friday the 13th. Dahil sabi ni David, this is the day that the Lord has made. I will rejoice. It is a choice to rejoice every day. Bukas, babasahin mo yun, hindi niya sasabing, yesterday that is the Lord. No, yun ang day of the Lord. Basahin mo kinabukasan, this is the day pa rin. Kahit Friday the 13th, this is the day that the Lord has made. And that is why God is good all the time. Even in bad times, God is good. Amen. Masarap po yung may mga Christmas bonus. Amen. Tinanggap nyo na, sigurado. Yung iba, may mga company, may mga 14-month pay. No? Masarap po yung may mga bago ka. Yung iba, lahat po actually, kaya nga po tinawag po sa isang awit na it's the most wonderful time of the year. Bakit po? Because the most wonderful gift of Christmas is Jesus. Kahit po yung mga hindi naniniwala kay Kristo, nag-i-enjoy sila sa Pasko. Kunwari, buri Kristo, pero buri date ang Christmas bonus. Kaya tinawag pong Christmas bonus yun eh. Kunwari, ayaw nila si Kristo, pero nag-i-enjoy sila sa mga party. Lamaran lang. Kunwari, ayaw nila ng Pasko, pero yung mga anak nila, pasik-loran dala para manikwalang aginaldo. Hindi dyan magulat pa kayo, yung ibang nagkakaroling, maniwala kang Kristo. Pero buri din pera. Gusto nilang po ang Pasko. Dahil po ang Pasko po talaga ay masaya. Bagamat ang nakakalungkot po sa Pasko, mataas din po yung Christmas season, mataas din po ang krimen. Ang dami pong hold-upan po ngayon. Bakit hindi po sila nakokontento? Wala silang attitude of gratitude. Yung sasabihin nila, gusto ko masaya ang Pasko ko, mapasaya ko, pamilya ko, dapat may pera ko. Anong gagawin po nila kahit walang pera, mang-hold up, mambubudol-budol. Ilan na po ang mga nabudol-budol ngayon sa bangko po ng misis ko, may mga nabudol na naman. Dahil hindi po sila nakokontento kung anong meron sila. Sumasama po ang ugali po nila. But did you know, kahit may mga bago po tayo, may mga Christmas bonus po tayo, may mga bago po tayong kagamitan ngayon, na ini-enjoy pagkain, mga Christmas parties na ini-enjoy po natin, kung may mga pinagpe-pray po kayo, yung iba wala pa rin, believe na gusto po kayong i-bless ng Lord bago magpasko. Bakit po? Sabi po ng Romans 8:32, ang ganda po niya sa The Passion Translation, for God has proved His love by giving us His greatest treasure, the gift of His Son. Pinatunayan na ng Diyos, ang sabi po dyan, ang kanyang pag-ibig. Kaya mali pong sabihin nyo sa Panginoon na, Lord, kung mahal mo ko, bigyan mo po ako ng ganito. Lord, kung mahal mo po ang aking pamilya, iligtas mo. Pinatunayan na nga po ng Diyos. Paano niya pinatunayan? Binigay po niya yung greatest treasure niya. Ang kanyang kaisa-isang anak.
So ano po ang prayer natin? Sabi na, Lord, alam ko, mahal mo ko at nais mo sa akin, pagpalain ako. Nandyan po yan sa ating babasahin. Sabi po dyan, and since God freely offered Him up, si Kristo, as the sacrifice for us all, He certainly won't withhold from us anything else He has to give. Kung, in other words po sa Tagalog, kung hindi pinagkait ng Ama, pinatunayan niya na mahal niya tayo, hindi niya pinagkait si Kristo sa atin, no, siguradong hindi niya ipagkakait ang lahat ng mga bagay, mabubuting bagay na dapat niyang ibigay sa atin, ang mga pangako niya. Ang tanong, kaya mo bang manampalataya? Ang Diyos kaya niyang ibigay. Gustong-gusto niyang ibigay. Kung ginusto niyang ibinigay ang greatest treasure niya, si Kristo sa atin, lalong gusto niyang ibigay ang mga pinagpe-pray niyo. Sino po nagpe-pray ng bahay sa inyo? Sino po nagpe-pray ng bagong sasakyan? Nagpe-pray ng bagong boyfriend? Alam niyo po, kapag sinabi mong, ay hindi siguro ako bibigyan ng Lord ng bagong bahay. Ay hindi ako siguro bibigyan ng Lord ng bagong sasakyan. Parang sinasabi mong mas mahalaga ang bahay at sasakyan kesa kay Kristo. It is an insult to God na sabihin mong baka Lord hindi mo ibigay. Kaya nga, without faith, it is impossible to please God. Kailangan manampalataya ka na mahal ka ng Diyos. Gaano ka kamahal ng Diyos, ibinigay niya ang pinakamahalaga niya. The greatest treasure, si Kristo. It is the greatest love of all. Ang greatest love of all is not loving yourself. Sa Bible nga, deny yourself. The greatest love of all ay yung love ng Ama po sa atin. No, po kakantaya pa yan. I believe the children our future. Gusto niyo po yung Vic Soto translation o interpretation po niya? I believe, ako'y naniniwala. Teach them well, turuan mo sila. Show them all, ipakita mong lahat. Give them, bigyan sila. Memorize kayo pa yan. Anyway po, kami pasubok ko. The greatest love of all ay itong ang pag-ibig ng Ama sa atin, binigay ni Kristo. Kapatid, maniwala ka. Kung ano man pinagpipray mo, yung iba po sa inyo, hindi na po joke ito, nagpipray kayo ng asawa. Kasi nasabi niyong, ano na ako, Lord? Nung nasa 25 years old ka pa, gusto mo, Lord, gusto ko makapag-asawa ko, Kristiyano. Pero maganda yung trabaho, kung pwede, mayaman, Lord. Yung 30 years old na ka, Lord, kahit may trabaho na lang siya at Kristiyano siya. Nung 35 ka na, Lord, kahit Kristiyano na lang. Yan yung 40 na ka. Lord, hanggang nino na mo, Lord! Make panic. Don't panic. O kasi, Pastor, patay na ako mga anak. Kaya kami gagana ka. Uling isara mga anak yan, 90 years old. Alam niyo po, ano man po pinagpe-pray po ninyo, believe na kaya pong ibigay ng Diyos. Alam niyo, I remember 2007, nung sabihin po sa akin magdadialysis ako January, parang bumagsak, para po akong binuhusan ng malamig at mainit na tubig at nagdilim po ang aking paningin at saka po yung pandinig ko. Na sinabi ko, papaano na yung mga pangarap ko sa aking mga anak, sa aking pamilya. Baka mawala itong bahay na hinuhulugan ko sa pag-ibig. Baka mawala din itong sasakyan ko. Kasi ganyan po naririnig ko sa mga nagdadialysis. Naibenta nila ang mga ari-arian po nila para magpatuloy lang. Lalo na po noon. Ngayon po, maganda-ganda na ang PhilHealth. During noong po, more than 10 years ago, ang hirap po, mahal po. Magkano lang ang at ilang usage lang po ang PhilHealth. Pero at least ngayon po talaga pong nagagamit po 1 year ngayon. Pero alam niyo po, last month po, November, fully paid na po ang bahay. Malapit ko na pong ibigay sa misis ko yung titulo na talagang masasabi na niyang may bahay siya. No? Ganito po. And then, ang mga lumang sasakyan po namin ay pinilitan ng Diyos ng mga brand yung sasakyan. Because alam niyo po, kapag naniwala ka, pandemic pa po yung isang sasakyan na binigay po ng Lord. Dahil po COVID, mahirap pong mag-commute at pagod po akong sundo po siya, lalo na sa Clark na po siya ibinigay po ng Lord. Ang punto ko po dito, ano man po ang hilingin niyo sa Panginoon, ipagkakaloob po niya. Noon po may poverty mentality po ako, kaya tinuro ko na po itong dapat sa inyo na wala tayong poverty mentality.
Sa bahay po, dati po, ang mga anak po namin, kahit maliit yung kwarto, isa lang po yung kwarto namin na ginagamit. Kahit 3 po yung kwarto, yung isa nasa biyenan ko po, dahil nagtitipid po kami sa aircon. Pero pinayagan na po namin silang magkwarto noong 2021 pa lang. And then, binabawalan po sila ng miss ko, tama na yung aircon, ganyan. Ano. Sabi ko sa kanya, pabiyaan mo kaya ko. Ang Lord naman magpo-provide. Kasi, joke ako, chimik kasakit na rin ako. Hindi mo, may mawas na eh. Ma-hospital lang, magkano kayong hospital? May storbo tam, COVID pa mo yan, di ba kanya? And then, we thank the Lord. Parang hindi po nagbago yung kuryente. Actually, medyo bumaba pa nga ako eh. Namamangha po kami dahil ang Lord po ang nagpo-provide sa lahat. Dahil alam niyo po, ang sabi ko po sa Lord, noong po during the first year of my dialysis, Lord, kako, ang mahal pala na mag-dialysis. Kinompute ko po yung buong 1 year, more than 1 million. Yung ganun po yung lalo na pag na-confine ka, talagang mahal po. Sabi ko kay Lord, Lord, handa ka palang gumastos ng milyon, mabago lang ang ugali ko. Yes, marami pong binabagong ugali ang Diyos sa atin. Kahit po pastor po ako ngayon, may binabago pa pong ugali ang Diyos sa akin. Andiyan lupa kong anghel. May binabago pa rin ang Lord sa akin. No? Alam niyo po, hindi po sa Diyos po, hindi mahalaga yung milyon, yung bilyon. Mas mahalaga sa Lord yung karakter po natin, yung attitude po natin. Kaya kung minsan hindi po niya binibigay yung mga answered prayer natin kasi gusto niya magkaroon tayo ng tamang attitude. Hindi po imposible sa Lord. Hindi mahirap sa Lord yung pag-pray mo kahit na milyon pa yan o bilyon pa yan, ipo-provide po ng Lord yan kung tama yung attitude po natin. At yung tamang attitude, magpasalamat tayo sa lahat ng bagay sa ating Panginoon. Amen? So bakit ka mag-worry? Why worry kung binigay niya si Kristo sa atin? Why worry about Christmas? Don't worry. Kung talagang desire mo magkapagbigay ng regalo, ibe-bless ka ng Lord. Ibe-bless ka ng Lord. Kasi alam ng Lord, it is better to give. Lord, sinabi mo, it's more blessed to give. So gusto ko po magbigay. Pachi binless sa akin, Lord, siguro daw mamiya ka. Kaya kalamara, sayang nga mo. O kaya, si Ananya sa pira ganyan, nung nakita nilang, ang laki pala ng kita nila, ay hindi, wag natin ibigay lahat. Madang milyari ka rela, metela. Sige, nung bisa ka mati, makayan gawan mo. No, kaya nga po kapag binless ka ng Lord, learn to bless others. Meron taking amen. Ha? So thank God for Christmas. Thank God for Jesus. Amen? Amen? So number 2, we can always have the spirit of joy, especially this Christmas, if we praise God by singing to Him. Amen? Wala kang bagong damit. Praise the Lord pa rin. Umawit ka pa rin sa Diyos, magpuri ka pa rin sa Lord. Hindi ba garbo ng iyong ang party nyo ngayon? Praise the Lord pa rin, umawit ka pa rin ng papuri sa Diyos. Did you know, meron pong benefits ang singing, kahit secular pa lang? No, ang dami po, no, sabi po, scientific facts about singing, sabi po ng spindity.com, singing will, number 1, alam niyo po, sa mga research ko, up to 15 ang benefits, pero 6 lang po ang bibigay ko sa inyo. Kayo na po mag-research sa iba. Singing will boost your immune system. Amen. Lumalakas ka po kapag napatunayan ko na po ito, no? Naranasan ko na pong nasa hospital ng Pasko, naranasan ko na pong New Year, nasa Pasko, nasa banig po ng karamdaman. Pero natutunan ko pong magpasalamat sa Diyos. Natutunan ko pong umawit sa Lord. I remember there was a time, I think 2017 din po yun, na nagpapalit po ako ng New Year's Eve na mag-speak dahil mahinang-mahina po ako. At may lumang acoustic piano po kami sa umupo po ako sa acoustic piano. Ang unang inawit ko po, hindi ko po makalimutan yung pong, sadyang kay buti ng ating Panginoon. Masakit po ang pakiramdam ko. And then, sinunod ko pong inawit po noon yung pong, in Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, umiyak na po ako niyan. Let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Lumakas po ako. Every time umaawit po ako sa Lord, lumalakas po ako. Kaya sa bahay po namin, alam na miss ko ito, meron po ako katabing 2 gitara at isa pong ukulele.
Na any time of the day, any time lalo na sa madaling araw, umaawit po ako. Wala akong pakialam kasi ang misis ko masarap ang tulog niya. Mas sumasarap ang tulog niya kapag umaawit po ako sa Diyos. Awitan niyo po ang Lord, purihin niyo, sambahin ng Lord o hindi, mananatiling Diyos ang Diyos. Ang nagbe-benefit po, excuse me po, ang nagbe-benefit po, kapag tayo ay umaawit, sumasamba, nagpupuri sa Lord, tayo. Because when we sing to God, we connect to the source of life. We connect to the source of our strength. Kapag tayo nagpupuri. Last month po, may tinurang awit po sa atin. Isa sa mga paborito ko po ito during the early 20s. Yung pong, in your presence, that's where I am strong. In your presence, that's where I belong. Seeking your face, touching your grace. Tama po yun, in your presence. Naikwento ko po last time, yung pong pagod po yung ating yung CU nights. Yung parang pagod po kami nung Friday, nag-meeting po kami, tapos may mga inasikaso po ako ng personal. 5:30, nakauwi po ako ng bahay, mag-aalas 6 na. Sabi ko, Lord, higa muna ako, masakit po ang katawan ko. Sabi ng Lord, sabi ko sa Lord, gisingin niyo po ako para makapag-attend pa rin ako ng worship night. Friday po yon. Sabi ng Lord, huwag ka na matulog, pumunta ka na ng church. So pumunta po ako ng church. Pagdating po dito sa office, talaga pong gusto ko pong magpahinga. Sabi ko, Lord, dito muna ako sa office, mamaya na ako nakalimutan mo na ba that in my presence, doon ang strength mo. Agad-agad po manit po ako. To make the long story short, kasama po ako naglulundag at lumakas po ako. Dahil totoo po, kung sabi po dyan, it boosts your immune system, kahit anong song pa lang yan, it releases stress, kahit anong song pa lang yan, it benefits, ang sabi po dyan, your heart. Yung pong kung matas ka presyon, matas ka BP, matas ka blood, high blood, matas na high blood dyan po. Sabi po dyan, it increase your energy. Alam niyo po yung makakarinig ka lang ng music, na po yung, kaya nga po, can you imagine kung walang music, manunod ka ng, kaya po yung mga movie, very powerful po sila, lalo na kung yan po ay suspense or horror. Di ba? Yung yung ganyan pa ba? Pati ka mag-nervous na. Very, very powerful po ang music. May experiment nga po sa music kapag nilagay po ng magandang music ang mga halaman, nagbubunga po sila ng malulusog. And then sabi niya, it improve your memory. So kung makakalimutin ka, umawit ka lang. Kung merong sa'yo, yung merong nang utang sa'yo, hindi nagbabayad, sabi mo sa kanya, best ka mo, umawit ka. Baka magbayad po yan, maalala, ay may utang pala ako sa kanya. Ay, ako pinagkanta, bakit mamaya, dahil na naman yung metong. It fosters clear thinking through correct breathing. Alam mo, pag umawit ka, nagiging malusog ang nyo po, ang lungs. Kung asthmatic ka, umawit ka. Magiging malusog ang lungs mo. Now, ano pa lang ho yan? Secular song. Isipin niyo po yung anong secular song. Magkanta ka pa mong Leron Sinta. Di ho ba? No? Or ano po yung paborito yun? Atin ko pong sing-sing. Lain nyo na, mag-smile na kayo. Atin ko pong sing-sing pa mo. Kahit ano pong awit po yan. Andiyan pong Twinkle, Twinkle, Little Star. Ulit nyo na. Sasaya na kayo. How much more singing praises to God? Singing worship songs to God. Amen. Naalala niyo po si David nung pinag-play po niya ng harp si Saul, yung tormenting spirit sa 1 Samuel 16:23, umaalis po siya. Nakikinig pa lang si Saul, hindi man po siya ang nagwo-worship. Ang sabi po diyan, yung relief would come to Saul kapag po and he would feel better and the evil spirit would leave him. Alam niyo po, kung gusto niyo mawala pong evil spirit sa inyo, yung evil spirit kung minsan meron kang espiritu ng init ng ulo, umawit ka, magpuri ka sa Lord. Lalayas yung espiritu ng init ng ulo. Naalala niyo po si King Jehoshaphat, may problema po siya, sasakupin po siya ng 3 bansa. Ano po ang ginawa po nila? Hinarap po nila, worship team, hindi sundalo. Umawit po sila. Ano pong inawit po nila? Give thanks to the Lord for His love endures forever. Maaring tinatawanan po sila.
Alam niyo po, tayong mga born again, tinatawanan tayo, palundag-lundag ko pa po, tas-tas kong gabag, guli-gulis ako pa, bakit nakalaki ang Diyos? Pero alam niyo po, gusto niyong manalo sa inyong mga problema, magpuri kayo sa Lord. Huwag kayong magreklamo, papuri. Sabihin niyo, Lord, salamat sa iyong pag-ibig. Ang pag-ibig mong walang hanggan. Yan po ang awit po nila. Give thanks to the Lord. Ang sinasabi nila, magpasalamat tayo sa Diyos, mahal niya tayo, hindi tayo matatalo sa gera. Ano man po ang gerang kinakaharap niyo po, magpuri po kayo sa Lord. What about po si Paul and Silas? Nakulong po sila, no, sa Acts 16, nakulong po sila because of preaching the gospel. Pero hindi sila nagreklamo sa Diyos. At midnight, nagpuri sila. Sabi po dyan, they sang hymns to God. At nung nagpuri po sila, alam niyo po, sabi po ng salita ng Diyos, the throne of God is heaven. Heaven is my throne, and the earth is my footstool. So kung ang throne ng Diyos ay ang kalangitan, ang tungan ng kanyang paa itong lupa. Nung umawit sila Paul and Silas, ano po ang nangyari? Nag-earthquake. Kasi po, tineman eh. Kiniyamig kayo. Mawala. Tuloy kaya pa. Puta po talagang kaya niya mo. Thank you, King Mike. Alam niyo po, nung umawit na po, ano po nangyari ho? Nag-earthquake. Kasi po, nasiyan po ang amang nasa langit. Napatap. Di ba kapag nakakarinig tayong music, yung napapatap ang ano ho natin? Nagka-earthquake po, yung foundations ng prison nasira. Sa lahat ng earthquake, ito po yung walang namatay. Lumaya po sila. Meron ho bang umaalipin na addiction po sa inyo? Gusto niyo lumaya? Magpuri kayo sa Lord. Baka addict po kayo sa pakakapanood pa ng pornography. Magpuri po kayo sa Lord kapag po gusto niyo nang manood ng ganyan. Addict pa rin po kayo sa sugal. Tataya ko pang wedding. Tayaye pa yan. 16, 25, 26, away yan. At hinakong tights kaya ka Lord, na pong makanyan. Lamaran, alwa po yung dapat yung gawan yan. Gusto nyo mawala sa utang, magpuri po kayo sa Panginoon. Because singing to God, it is a command. Ang sabi po ng Psalms 105, verse 2 to 3, sing to Him. It is a command. Sing to Him, sing praise to Him. Hindi po siya, please, sing to Him. No, it is not a suggestion. It is not an option. It is a commandment to sing to God. And then sabi niya, tell all His wonderful acts. Sabihin mo yung mga magagandang ginawa ng Diyos, mga pagpapala ng Diyos. I-reminish mo, sabi po dyan, glory in His holy name. Papurihan mo, walhatiin mo ang pangalan niya. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Ganun din po sa Psalms 30 verse 4, sing the praises of the Lord, you His faithful people, praise His holy name. Tingnan niyo po, purihin niyo ang pangalan niya, pangalan na naman po ang walang Panginoon. And then sabi din po sa Psalms 96:1, ang dami po nito, ilan lang po yung pinili ko, sing to the Lord a new song, sing to the Lord all the earth, sing to the Lord, praise His name. Ito na naman po, papurihan po natin ang kanyang pangalan, proclaim His salvation day after day, na salamat Lord sa iyong pagliligtas sa amin. It is very important to sing praise to God. It is very important to praise the holy name of Jesus. Ang sabi po ng Psalms 113 verse 3, from the rising of the sun to the place where it sets, the name of the Lord is to be praised. Inaawit po natin to, yung sa pagsikat ng araw, hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus, papupurihan. Alam niyo po, hindi po ibig sabihin yan na pagsikat lang ng araw o paggising mo, doon mo papurihan ng Panginoon, and then bago ka matulog, doon mo papurihan ng Lord. Ang sinabi po dyan, sa pagsikat ng araw, hanggang sa paglubog nito. Ibig sabihin po, during the day, magpuri ka pa rin sa Panginoon. Naglalaba ka, nagluluto ka, naliligo ka, kung ano man po ang ginagawa mo, natutulog ka, magpuri ka pa rin sa Lord. Amen? Lahat po ng oras, magpuri ka sa Lord. Alam niyo po, kung meron kang attitude na hindi lang papasalamat sa Lord, meron kang attitude na nagpupuri sa Lord, hindi makakasingit ang diablo sa iyo. Nabibingi po, nawawala. Katulad po nung kay Haring David, nawawala po ang mga masamang espiritu kapag ikaw ay nagpupuri. Ayaw po nilang marinig na yung bibig mo nagpupuri ka sa Diyos. Kaya alam niyo po, kapag tinatamad kayong magpuri, hindi po galing sa Diyos yan. Galing sa demonyo. Kung meron pong magbabawal sa iyo o hindi ka papayagan na magpuri, walang iba kundi mga demonyo.
Kung gusto mo pong maalis ang demonyo sa buhay po ninyo, magpuri po tayo, umawit po tayo sa Lord. Amen. Sa Psalms 33 verse 3, sabi diyan, sing to Him a new song, play skillfully. Napakahalaga po na bigay po natin yung best natin. Kung musician ka, ibigay mo ang best mo kay Lord. No, ibigay mo lahat kay Lord. Kung ikaw ay singer, ibigay mo yung best mo kay Lord. Hindi yung pwede na to, pwede na ganyan, hindi po. Dahil mag-i-improve ka naman. Paano pasok kung sintonado ako? Hindi baling sintonado ka na. Wag lang sintonado yung tono mo, yung boses mo. Wag lang sintonado yung ugali mo. Wag lang sintonado yung puso mo. Dahil sa kakaawit mo, kung dati kang sintonado, katulad po ni Ed Sheeran, alam niyo po si Ed Sheeran? Rinecord pa yung sarili niyang bata siya, talagang sintonado po siya, grabe po. Pero sikat po siya ngayon, ang ganda po ng boses niya ngayon. Bakit ang ginawa daw po niya, hindi siya tumigil kumanta? Hindi pa po sa Diyos yun. How much more kung ikaw ay hindi titigil? No? Sabihan mo kayo kasipin mo, tika pa lang chance. Tika pa lang chance. Pwede ka pang may katono mo. Ang importante po ngayon, nasa tono ang iyong attitude. Nasa tono ang iyong puso. Amen. So, and sabi po dyan, shout for joy. Utos po, ito po yung bakit gugulisak kayo? Bakit? Bingi ba yung Diyos? Hindi po. Kaya tayo sumisigaw para mabingi ang mga dyablo, umalis po sila. Nung sumigaw po ng His love endures forever, lahat po ng kalaban po nila namatay po. Nung sumigaw po, nung panahon po ni Joshua, sumigaw po sila yung pong wall of Jericho na natibag. Anong may tibag king kay? Nagiba, yun po. Natibag, no? Nagdugang-dugang sa Gabon. Nung pong sumigaw si na Gideon, 300 lang po sila. Lahat ng mga Midianites nawala po sila. There is power when you shout to the Lord. Maniwala po kayo, there is power when you shout to the Lord. Ang sabi po dyan, Psalms 47:1, clap your hands. Kaya tayo pumapalakpak kasi biblical po siya. Tinataas natin ng kamay kasi biblical po siya. Bakit tayo sumisigaw? Biblical po siya. It is a command from the Word of God. Sabi diyan, clap your hands, all people. Shout to God with a loud songs of joy. Bakit yung mga awit nyo ngayon, bakit maiingay? Kasi po nakasulat sa Bible. No, sabi po diyan, shout to God with a loud songs of joy. Yung iba po, kasi, alam niyo po, dapat po mabagong isip po natin patungkol sa kabanalan. Ang kabanalan po, hindi po yung pagiging tahimik. Alam niyo po, kasi kung dati tayo Katoliko, alam po natin yun. Tahimik kang kahit. Naalala ko po nung magulo ko na yan, may kalaro po yung gagano ka po, kabang makanya tatalanin yung rosary. Kaya kapeto, kaya naka. Banal na aso. No? Yan po yung mga Alam niyo po, sa langit po, hindi po tahimik. Ang pinakabanal na lugar, ang kalangitan. Ang pagiging banal po, hindi po tahimik. Kung sino pong tahimik, sila po maraming tinatagong kademonyohan po yan. Totoo po yan kasi mga Kristiyano, masigla po tayo, maingay tayo nagpupuri sa Diyos. Ang sabi nila, hindi sa kabanalan yan. O kasi yung panunod ng basketball at saka po ng mga sports, boxing, edi kademonyohan po yan kasi sumisigaw tayo doon. Di ba? Sige, shoot me! Alam niyo po yung there was a time po, no? Totoo po nangyari po ito sa amin magkakaklase, barkada po. Nanunood po kami Hinebra. Championship, kalaban po San Miguel. Yung po, na kay Jaworski na po yung ibinigay kay Don ang palaya, shooter po sa 3 points. No? Alam po natin sa mga Loizaga. Sa po natin, sige, ang ingay po namin. Tira niya pong bago niya i-shoot. Tira na itang remote meet. Daya! Nasa inyo po yung gano'n. Akala nyo, totoo po nangyari sa amin to. Nanong gawa, penya pokbi. Noon po, hindi mo naman ma-replay. Tapos na, hindi mo naman balong kaya. Di ba sumisigaw po tayo. Kung sa mga sports, sumisigaw tayo. Si Pacquiao po, misis ko po naman, ganyan po yung pag manood po kami ng Pacquiao kasi live po noon, lalo na po noon, na mag-ating kami 7 o'clock service, 10 o'clock, albi na kami Sige, para pati ka, tutumbok ka na mamangulisak ka. Bakit hindi mo yan gawin sa Diyos? Sabi po dyan, shout to God with a loud songs of joy. Kapag sumigaw ka ng papuri sa Lord, sigurado ang panalo mo. Amen? Yung pong hindi ka na Hallelujah! Hallelujah!
Amen! Sino po dito ang gusto niyong sumigaw ng hallelujah ngayon? Tayo po kayo. Ako payari eh. Pota sabihin niyo, ay yari tayo na, salamat tayo na. Ali, ako payari. On the count of 3, from your heart. Tsaka po yung, alam niyo po, sabi po ng Bible, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your might, with all your strength. Lahat ng lakas po natin, ibigay niyo na po. Para yung mga demonyo po yan na hindi tayo tinatantanan, mawala po sila ngayon in Jesus' name. At the count of 3, give your best. Sisigaw po tayo ng hallelujah for Jesus. Ready? Amen? 1, 2, 3, hallelujah! Woo! Woo! Hallelujah! Jesus! 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 Hallelujah! Hallelujah! Oh, thank you, Lord! Thank you, Lord! Woo! Woo! Thank you, Lord! Nadaman niyo po yun? Sige po, makakaupo na po kayo. Wow! Alam niyo po, ini-expect ko po, hindi ganyang kalakas katulad kagabi kasi po, kapag Saturday, punong-puno eh. Pero para pong diniig niyo po yung kagabi. Praise the Lord! Gulat po ako ngayon, praise the Lord! Hallelujah! Masarap po talagang sumigaw po para kay Lord. Na mayroong kagalakan sa puso mo. Amen? Woo! Damang-dama ko po yan. I felt the presence of Jesus. Kasi sabi po ng Bible, God inhabits the praises of His people. Sa Tagalog po, nananahan ang presensya ng Diyos sa mga papuri ng kanyang mga anak. Kaya gusto po manahan. Alam niyo po, of course, no, omnipresent po ang Lord, pero iba po yung manifest presence. Kahit saan nandyan ang Lord. Kahit po sa bar, sa mga kung saan po may mga sugalan, nandyan po ang presence, yung omnipresence po ng Lord. Pero iba po yung manifest presence, yun po yung glory. Na kapag naranasan mo, lumalakas ka. Naranasan po natin kanina. Sino po nakadama po nun? No, ako po, damang-dama ko po, sabi ko, nagulat ako. Sabi, ang lakas ka ako. Bangamat marami pong bakante pa sa mga upuan po natin. Yan po yung mga assignment nyo. Wala na magaymin. Praise the Lord, praise the Lord. So praise the holy name of Jesus, shout for joy. Tama po si Gary V. Shout for joy, sing His praise. Kasi mga paterak na ako. Amen. Eh yun na kakanta, mga paterak na ako. Nakabisa. Praise the Lord. Amen. Number 3 po, we can always have the spirit of joy, especially this Christmas, if we magnify Jesus every day. Do not magnify yung needs nyo, especially this Christmas. Ibig sabihin po ng magnify, palakihin nyo si Lord. Huwag nyo palakihin yung problema nyo. Mas malaki si Lord. Amen? Alam nyo po, sa microscope, yung magnifying lenses or glass, kapag hindi po yan nakafocus, because to magnify is to focus, to fix your eyes, to gaze upon, no? Kapag tama na po yung focus ng microscope, yung kung ano man yung nasa ilalim ng lenses po nun, makikita mo. Hindi ko pa kasi nasubukan yung magagandang camera ngayon, and I do believe, fino-focus din po yan, di ba? Kapag mali ang focus, malabo po siya. So, para po maganda po yung buhay po natin, ma-experience natin ang joy, i-focus po natin ang sarili po natin, ang mga mata po natin, ang puso po natin, ang kaisipan po natin sa ating pong Panginoon. Do not focus sa mga kung ano-ano mang bagay po sa mundo ngayon, na, ay Lord, wala pa akong ganito. Ibibigay po ng Lord yan. Ang unahin po natin ang ating Panginoon. Naalala niyo po yung lumakad po ang Panginoon sa ibabaw ng tubig, na basahin po natin. Matthew 14:25-32. About 3 o'clock in the morning, Jesus came toward them, walking on the water. Ang sabi po dyan, when the disciples saw Him walking on the water, they were terrified in their fear. They cried out, "It's a ghost." Ang sabi po dyan, no, lumalakad po siya, nakita po nila, multo, sabi po nila. Sa verse 27, ang sabi po dyan, but Jesus spoke to them at once, "Don't be afraid, huwag kayong matakot." Sabi po niya, "Take courage, I am here." Sabi po niya, ako lang to. And then sabi po ni Peter dyan, "Lord, if it is really you, kung ikaw talaga yan, Lord, tell me." Sabi niyo po, tell me. Where did I go wrong? Sabi po niyan, "Lord, sabihin mo sa akin." It is very important na sabihin po ng Diyos sa atin. Sabihin po ng Panginoon sa atin. Hindi po sinabi niya, "Lord, kung ikaw talaga yan, lalakad din ako." Hindi po niya agad sinabi yun.
Ang sinabi niya, Lord, kung ikaw yan, tell me. Command me. Command mo ako, Panginoon. Utusan mo ako. Tell me to come to you walking on the water. Ano po ang sagot ng Lord? Ay, wag. Hindi. Ano po sabi niya? Yes, come. Ganun lang po kasimple. Then sabi po, Jesus said, so Peter went over the side of the boat and walked on the water toward Jesus. Alam niyo po, hindi po yan 1 step or 3 steps lang. Yun po, step ang tawag doon. Kapag nag-walk, ibig sabihin po, nakalakad po talaga. Nakalakad po. Pero ano po nangyari? But when he saw the strong wind, yung focus po niya, minagnify niya ang malakas na hangin at saka po yung malalaking alon. Ito pong kamangha-mangha dito. Mali po yung pinoproject po nila sa mga movie na maayos po yung tubig. Hindi po. Lumalakad si Jesus at si Peter sa ibabaw ng tubig, malalaki ang alon. Maaring malalaki ang alon ng iyong problema, pero pwede kang makalakad sa ibabaw ng mga alon ng iyong problema. Huwag mo lang alisin ang iyong mga mata, ang iyong paningin kay Jesus. Nung inalis ni Peter, tinignan niya ang problema, ang laki ng problema, ang lakas ng mga waves, ang laki ng problema ko nito. Bagamat siya ay swimmer, kasi po siya ay mangingisda. Natakot siya, ibig sabihin, malalaki po talaga ang alon dito. Natakot po siya. Alam niyo po, pag tinanggal mo na ang paningin mo kay Jesus, ang unang mangyayari, matatakot ka. Naranasan ko bang matakot? Opo. Minsan po, nung pong menong namatay po sa dialysis, sa COVID. COVID patient po ako. Sa tabi ko po, isang COVID patient, namatay po siya. Nung iniisip ko po yun, tinanggal ko yung paningin ko sa Lord. Natakot po ako, then binalik ko sa Lord, hindi ako mamamatay. Sabi ng Diablo, magiging abukan na rin yan. Hindi ka na makikita ng pamilya. Alam niyo po, yun ang pinakamasakit eh. Lalabas ka nga, pero abuka na. Hindi ka man bangkay, nabuo ka pa rin na makikita. Kaya sabi ko, hindi ako mamamatay dito. During that time, 14 years mo na akong pinapatay, pero hindi mo ako mapapatay dahil may plano ang Diyos sa akin. Pero pa rin petugot, ang sinabi ko sa kanya, sige, kung mamamatay ako, sabi ko, final answer na ito. Kung mamamatay ako, kapamurin maswelo ako, sabi nga, hindi kita sasamaan sa impyerno mo. Uuwi ako sa kalangitan, mag-e-enjoy ako. O hindi may bating niya. Checkmate, di ba? Dapat ang pagsagot mo, word of God pa rin. Di ba? Yung pong, ang tawag dito, nag-fasting si Lord 40 days, 40 nights, tinukso siya ni Satanas. May kuya, nung pong nakatatlong passages na po ang Lord, tatlong scripture. Kaya po mahalaga po yung alam mo yung scripture. Para alam mo yung ipaglalaban mo sa ano. Pag nadidepress ka, marami po ngayon kahit Kristiyano nadidepress. Hindi po sa Diyos yan. Sabihin nyo, I've got the joy of the Lord. I've got the joy. I've got the joy. Shout for joy. Amen? Shout for joy. Praise the Lord. Istuna. Now, and then ang sabi po dyan, save me Lord, ang sabi po ni Peter, he began to sink. Ito po yung mangyayari, lulubog ka sa problema mo kapag hindi mo tinignan si Jesus. Lulubog ka sa problema. Save me Lord, sabi niya, he shouted. Verse 31, ang sabi po dyan, Jesus immediately reached out and grabbed him. Naawa naman si Lord, pero sabi niya, you of little faith pa rin. You have so little faith. Jesus said, why did you doubt me? Ang paano siya nagduda? Kapag tinatanggal mo ang mata mo kay Jesus at tinitingnan mo ang iyong problema, nagdududa ka. So, ngayon pag-aralan po natin, paano ba tayo titingin sa ating Panginoon? Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Siya po yung pasimula, the author. Siya po because faith comes by what? Hearing and hearing the Word of God. Romans 10:17. Who is the Word of God? Si Jesus. John chapter 1. In the beginning was the Word. The Word became flesh. Si Jesus po ang Word. Kaya nga po, looking unto Jesus, looking unto the Word, it will give you faith. The author and the finisher or perfecter of our faith. 2 Corinthians 4:18, so we fix our eyes, sabi po dyan, not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Alam niyo po, kung minsan, kung wala pong leading ng Holy Spirit, babasahin mo po ito sa your own opinion, own intelligence. We fix our eyes not on what is seen, but in other words, we fix our eyes on what is unseen. Paano mo titignan yung hindi nakikita? Di ho ba? Sabi dyan, ituon mo ang iyong paningin doon sa mga hindi nakikita. Paano mo natin titignan yung
by focusing or setting our mind, our thoughts on the Word of God, on His promises, by focusing on Jesus. Ang sabi po ng Romans 8:5-7, those who live according to the flesh have their minds, ang sabi po dyan, set on the flesh desires. Yung lagi mo nalang iniisip yung mga makabundong bagay, makalaman na bagay, yun ang isip mo, sabi po dyan, fleshly desires, but those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. Verse 6, ang sabi po dyan, the mind governed or ruled, the mind governed or ruled by the flesh is death. Kamatayan po, walang kapayapaan. But the mind governed or ruled by the Spirit is life and peace. Ibig sabihin mo yan, meron kang joy. Kung ang iniisip mo, ano ba yung ang nais po ng Holy Spirit. The mind governed by the flesh is hostile to God. Laban sa Diyos. Hindi siya nagpapasakot. It does not submit to God's law, nor can it do so. Bakit po? Ang iniisip niya, yung sa flesh ay, Lord, wala na kaming bigas, wala na kaming pambayad ng kuryente, laging sa flesh. Pero kung makikinig ka sa Holy Spirit, huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. And that is so powerful na kapag minamagnify mo si Jesus, hindi yung problema mo. That is how we fix our eyes on Jesus. Looking unto Jesus is looking unto His Word. Ano bang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa sitwasyon ko? That is how we look at Jesus. That is how we look at with the unseen, no? Kung yung hindi nakikita, we fix our eyes with all the things that are unseen. Dahil what is sin is temporary, sabi po. Temporary lang po yung karamdaman. Temporary lang po yung wala kang pera ngayon. Temporary po kung meron ka man ngayon. Pero what is unseen about the promises of God, about heaven, is eternal. Yun po ang mas mahalaga. Mas mahalaga po si Jesus sa lahat po ng ating mga tinatangkilik po ngayon. Amen. So by allowing the Holy Spirit to rule your mind, you will experience peace and joy. Ang sabi po ng Isaiah 26 verse 3, you keep him in perfect peace. Sabi niyo po, perfect peace. Whose mind is stayed on you, nakafix sa yung kaisipan mo, yung kaisipan mo, yung pananampalataya mo, na naniniwala ka, nakafix ka kay Jesus. Because you trust in Him. Because sabi po diyan, He trusts in you. Alam niyo po, maaaring meron tayong peace, pero ang tanong, is it perfect? Ano po yung mga worries po natin? Philippians 4:6, do not worry about anything, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving. Ano daw sabi doon? Present your request to God. Kanina po nag-speak ako sa Christmas party ng Dorcas. Isa po ito sa point ko sa kanila. Kung may hinihiling po tayo, sabihin natin sa Diyos. Nung pinalapit po ni Jesus si Bartimaeus, ang sabi ng Lord, bulag po ito si blind Bartimaeus. Hindi sinabi ni Lord, sige, pagagalingin na kita. Ang tanong niya muna, what do you want me to do to you, Bartimaeus? Hindi po sinabi ni Bartimaeus, Lord, hindi ba obvious? Bulag ako. Ang sabi ni Bartimaeus, Lord, I want to see. Tinatanong din po ng Panginoon sa inyo ngayon, tinatanong ng Holy Spirit, ano po ang nais po ninyo? Ang sabi po ng Bible, ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and the door will be open unto you. Yung pong 38 years nandun sa Pool of Siloam, na 30 years po, paralytic po siya, hindi siya makagalaw. 38 years, may karamdaman po siya, hindi siya makabangon. Pero tinanong pa rin siya ni Lord, gusto mo bang gumaling? Ano po ang gusto niyo? Present your request to God, ang sabi ko ng Philippians. Para magkaroon tayo ng, bakit po? Philippians 4:6, no? Present your request to God. And the peace of God, sabi po sa verse 7, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Kaya nga po, sabi po dyan sa, ayan po, no? And then balik po tayo sa Isaiah 26:3. You keep him in perfect peace whose mind is stayed on you. Because he trusts in you. Masarap po yung perfect peace. Ako po, naranasan ko po ito, namatayin po ako ng kapatid, kahit nagko-COVID po ako, pero I have the perfect peace of God. Nung kahit po nasa ICU po ang misis ko, we have the perfect peace of God dahil nakafocus po kami kay Jesus. At alam niyo po yung kwentong yon, 3 oras lang po sa ICU yung misis ko, pinalabas na siya. Wala pa po akong nabalitaan hanggang ngayon na 3 oras lang sila sa ICU. Sa Lord po, walang imposible. Kapag po minamagnify mo si Jesus sa buhay mo.
Alam ko po marami tayong pagsubok, but do not magnify yung mga pagsubok po yan. No matter how strong and big your trials in life may be, ang sabi po dyan, God is always bigger and more powerful. Hindi, alam niyo po, kahit gaano kalaki ang sabi po dyan, o gaano kalakas ang mga pagsubok sa buhay, mas malaki at mas malakas ang Diyos po natin. So don't tell God how big your problems are. Huwag mong sabihin sa Diyos kung gaano kalaki ang problema mo. But tell your problems how big and powerful God is. Sabihin mo sa problema mo, o problema, malaki ka nga pero mas malaki ang Diyos ko. Malakas ka nga pero mas malakas ang Diyos ko. Kaya mananalo ako sa iyo, problema ko. Amen. So magmula po ngayon, matuto po tayong magpasalamat sa Diyos. Matuto po tayong magpuri sa Lord. Matuto po natin i-magnify si Jesus. Amen. Alam niyo po yung awit na, turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Pwede ba one more time? And turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Amen. Gaano man po kalaking problema nyo, karaming problema po natin, turn your eyes upon Jesus. Kung bakit buhay po ako ngayon kahit 17 years na po ako nagda-dialysis, hindi ko po inaalis ang paningin ko kay Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Mag-review na po tayo. Celebrate Christmas with the spirit of joy. Number 1, keep an attitude of gratitude. Number 2, praise God by singing to Him. And then magnify Jesus every day. 1 Thessalonians 5:16-18. Rejoice always. It is a command. Pray without ceasing. It is a command. In everything give thanks. It is a command. For this is the will of God in Christ Jesus for you. That means be thankful always. Praise Jesus and glorify Him every day to experience the blessings of joy. Palakpakan po natin ang Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng